Hello guys, welcome ulit sa panibago nating video. So kung napanood niyo po yung video natin sa nung una nito, so ito yung continuation natin. So tatalakayin naman natin ngayong araw is direction, point of direction. So mayroon tayong nakitang signage marker dito na right foot. So kakapture natin, i-explain natin kung saan yung eksaktong direction. Hanapin natin yung anong ibig kalugan sa right foot, and comparing sa buong area at saka sa buong hugis ng bato. So malalaman natin dito kung saan siya eksaktong travel talaga of direction. So dito may nakita ko dito na right foot marker. So tigas ang di naman siya madaling magalaw. So ito yung right foot na paa marker. Yan. So malalim ang kaniyang butas. Yan. So malalim siya. Yan. So kung makikita mo dito yung guhit ng bato o ukit ng bato, so talagang right foot talaga siya. So paa ng bata. So alik dito bibi, alik ambi man tiil. So lagay natin ang tiil ng paa ng bata dito. Ayan siya. So awan na bi. So kaya siya malalim. So nangahulugan na always compare talaga natin sa area itong mga marker talaga na nakita natin. So tuturo natin mamaya kung paano ang eksaktong location, direction niya dito, kung saan natin hahanapin yung object. Kung makikita nyo dito, mayroon siyang silsil din sa top, sa gilid ng paa. Kasi mayroong iba sa nagpapalikod para sa messenger. So limitan tinatanong nila. So right foot and left foot, kung saan yung eksaktong direction, saan siya hanapin. Yung iba dito, pag makita na to, isukayin talaga sa ilalim. Lalong lalo na is malalim ang pagkabaon niya, yung pag-ukit. So ginagawa nilang meaning direkta na ibig sabihin malalim is under na ng bato na to. So hindi pa, para sa akin is hindi pa, kundi babasahin pa natin. Kahit na wala tayong gamit na locator o detector, so makikita o madadirect tayo o ituturo tayo dito sa direction nito dahil sa ukit ng bato o sa buong hugis niya nito. So dito mayroon siyang silsil, and also mayroon siyang dots nga. Kung titignan mo din dito, para siyang right foot, left foot, right foot. Ito po yung left foot nga, doon naman siya nakaharap. Yan. So maliit lang siya. So kung titignan talaga natin ng mabuti, para siyang nature lang, para siyang normal na. Pero kung titignan talaga ng mabuti, normal lang talaga siya, normal lang. Pero kasi mayroon na itong bato na to, siguro mayroon ng butas na ganito, kaya sinilsil, tinignan yung ukit ng bato, tapos para siyang left foot. So sinilsil lang siya, at ayun, ito yung gawa talaga nila. So ito yung prospect natin na deposit din. So ibig sabihin, andito lang paikot yung mga deposit marker dito. Dito lang.
So makikita natin dito kasi sa mga unang video, so nakita niyo man yung kanal sa likod natin. So hanapin natin kung saan siya mahanap o direksyon, kasi kung dito natin i-base, so pwede siyang kanal ito, kanal. So sa unang video natin ang ginawa, ito yung kanal na sinasabi ko. Ayan. So yung hugis ng kanal, so titignan mo siya ng buo in terrain. So kung dito mo siya titignan, forming of heart siya dahil dito. Forming of heart siya dahil sa kaniyang grove. Ayan, no? Ayan. Forming of heart, ibig sabihin treasure. So once if heart treasure, sa codings natin i-base, so ito yung susi kung saan natin malalaman yung eksaktong location o direction niya. So okay. At kung dito naman natin siya titignan ng eksaktong buo din, isama natin tong silsil, so pwede din siyang heart din. So titignan nyo, ito yung heart. Ayan, no? Makikita nyo dyan. Ito yung continue niya, then ito din. Ayan. So heart. At saka sa dito din, kung titignan mo, heart din, forming of heart din siya. Ayan. Tapos yung dots niya is andun sa gitna ng maliit na heart. Kinurba dito, pero kung titignan mo siya, para lang siyang ace of spade. Kita niyo ba yung spade? Ayan, o. Ayan. Tapos may dots na kaliwang paa. Ayan. So dito na. So pakita na natin kung saan yung eksaktong direksyon. So kayahin nyo, ito lang ginawa ko, guys, mga katsugay. So malalaman natin dito kung saan yung eksaktong direksyon o location niya. Saan natin siya mahanap dito. Okay. At so dyan malalaman natin kung titignan natin kung dito mo lang siya titignan. Ito yung rolling niya, ibig sabihin doon siya ang pinopoint niya doon. Pero kung dito mo siya titignan, para siyang monkey na nakanganga. Ay at saka dito ay din niya, para siyang nakapikit. At ito yung bibig niya nakanganga. So hindi ito imahinasyon, guys, hindi ito mga imahinasyon, mga katsugay, kundi tinuturo natin dito yung eksaktong location of direction. Kasi limitan ng iba dito is hindi nila ginagawa kung paano siya basahin o saan malalaman ang eksaktong direction, kasi gumagamit ng mga locator, detector, or Japanese wand. So marami pang mga bagay na ginagamit para direkta kang digging spot direct. So hindi na pwedeng papatagalin pa, kundi pag may malukit ka, doon na yung eksaktong prospect, kahit na isa, dalawa, tatlong gamit na gadget. Importante is direct talaga. Dito sa atin is in-explain natin na mabuti para sigurado na hindi tayo iwawala o hindi tayo ililigaw kung saan talaga, di basta-bastang saan tayo maghukay. So monkey, para siyang unggoy nga nakahiga. So kitang-kita o klarong-klaro naman siguro sa inyo, di ba? So direction. So kung direction, yung bibig niya dito sa paa, sa paa, sa dulo dito. Kasi yung lalim niya dito nakanganga, at saka sa mata. Kahit nasang angle makikita natin, ibig sabihin, kasi kung ito yung eye bags niya, dito yung kilay, ito yung isang mata nakapikit. Yan. So, ibig sabihin doon siya nakapoint. Doon siya nakapoint. So dalawa na o prospect natin dahil dito natin siya titignan. Ayan, dyan na angle. So ikutan na naman natin ulit kasi mayroon siyang silsil, hindi na natin siya makuha ng eksakto malinisan. So dito na angle, so pinopoint niya. So klarong klaro talaga siya in actual area.
So silsil niya, point. Ayan. So may konting parang kamay ang laki niya, silsil. So point. So ang iba dito is ita-travel kaniya, gusto is under talaga. So matatawag tong likoy. Kung may makuha ka man sa ilalim, kung hukayin mo is signage or maps na lang din ang makukuha mo nito. So kasi isang parang 2 inches na aro ng sinlaki ng kamay na hinduturo. So kung titignan mo yung counter sign niya o katabi niyang marka, dito lang sa bato. So kung titignan mo, kasi may hugis pa naman ang bato. Ayan. Ayan siya. Ito yung karugtong ng aro. Sana makita nyo dyan. Kung titignan nyo din, in direction I, and para siyang hugis sa kilay natin. Ayan. Ito yung direction niya. So nagpo-point doon sa unahan din. So klarong klaro dito in actual. So parang di siya klaro sa video kasi mainit. At saka dito din. Ayan, makikita nyo dyan. So ganito ko siya binabasa ng mabuti para malaman natin kung saan yung eksakto nga direksyon niya. So yung paa na right foot, so doon siya nakaharap. Tapos dito in prospect natin of deposit, yung isang paa din doon din nakaharap sa kabila. Titignan natin dito. So ibig sabihin mahanap o makita natin to diyang banda na yan, hindi dito sa likuran natin, kasi object in line position ang ginawa dito sa paa. So nakaharap doon, pero yung eksaktong location kasi position yung paa doon. Tapos dahil sa isang paa na din na left na nakaharap doon, so doon yung eksaktong direction maliit, hindi na kinaklaro. At saka na-confirm natin na doon talaga yung eksaktong location dahil sa angle o position o terrain ng bato na nagtuturo doon. Kagaya sa monkey na para siya nakanganga, dito nakaharap yung monkey, pero kung naka-eksakto talagang tinitignan niya o angle, kasi doon ang terrain din sa bato. So yun. And also kung titignan mo siya kasi open, pwede mo siyang maging arrow of direction doon sa unahan, kasi arrow center. Kasi kung sa harap ng paa walang dots dito, kundi ito maging arrow na ito yung magsigundang dots. Itong dots na to at saka ito is pareho lang. Arrow kasi nilagay ng dots maliit, arrow, at saka pointer niya doon. So ibig sabihin kanal to, kanal. So i-straighten mo to, targetin mo siya dito, arrow, kanal, kasi kanal to, arrow. Tapos makikita mo signage, big stone, marker of big stone. So marker of big stone, and malalaman natin kung saan din ito siya. Okay, sige, travel natin to guys, mga ka-true guide. Huwag kayong umiskip dito, kailangan tapusin ito para malaman nyo kung tama ba. So dito sa bato na to, ito yung arrow. So para siyang stop of direction, straight na kanal sa paa, pero yung tulis na dito, explain natin na mabuti kahit na pa ulit-ulit lang. Ayan, tapos may dots. So anong position ng bato o hugis sa sinasabi nating big stone o marker or object? So ganyan position siya, para siyang formang letter D yung bato.
So yung iba dito hindi na natin i-clear na object signage yung iba. Kasi makintab naman yung bato. Pero maraming mga dots. So ibig sabihin parang marker siya, para pareho lang. So big stone marker. So pwede siya itong nag-triangle ito. Kasi speed kasi ito yung marka. So ayan. Speed yung marker. Tapos diamond dito na marker. At kahit ito lang yung i-adapt natin, diamond marker siya. So mahanap natin to. So dito na tayo, largo. So ambiran ng kahoy nakbe. Kana ambi na imong gabiran. Para nga matarget. Ayan. Yung arrow. So mainit na. Sana klaro. Ito yung straight ng arrow. Ito yung continue niya ito. Straight ng arrow. At saka dito pa mayroon pang kaunting silsilo arrow. Pareho lang siya ang straight niya dito at saka dito. Ayan. Yung arrow point niya doon sa big stone na sinasabi natin o marker. Ayan. Straight lang. So kung anong nakaharap dyan, mayroon bang nakaharang na bato malaki, sign formang letter D, kasi may limit lang kasing bato dito. Kung anong nakaharap niya, so yun na ang hinahanap natin. So estimated ko dito, andito tayo sa southwest. So southwest, so pwede siyang maging 16 meters, 24 meters, ayun, 24 meters to 32 meters yung ano natin. So ito yung straight niya, yung paa, yung dots, ayan. So lakarin natin ng straight. So ingat-ingat lang tayo dito kasi may ano, baka tayo matapakan. Ito yung straight ng ano natin, hinahanap. So ayun. So hindi tayo nagkamali guys sa ating tinuturo o binabasa. So ayun. Ayun yung bato na yan. Yung malaki, big stone. So yung iba sa marker mayroon pang isang big bato, pero di siya kagaya na doon na malaki. So kung tinitignan natin, ito talaga yung straight na tinuturo natin, hindi dito. Kaya may mga dots doon. So mayroon pang isang bato doon, no? Kung nakikita niyo, yun pa, may isang bato. Yun, bato. So nag-forming of diamond siya. Yung sinasabi ko, isa, dalawa, tatlo. At hanap pa tayo dito. So mayroon ding bato pero hindi siya forming of diamond. Ito talaga yung straight na tinuturo natin. Ito yung sinasabi kong big stone na forming of letter D. So ayan. So yung sinasabi kong forming of letter D, so ito yung parang silsil niya. At ayan, ayan yung hugis niya. So ayan siya guys, confirmation. Tapos sinasabi kong straight yung kanal. Ito yung kanal, yung sa paa na hugis, straight ang kanal. Ayan, ito siya yung kanal, straight. Kaya tinuturo ng arrow, big stone, kaya pinutol. Kaya hindi na pwedeng continue tayo. Yung may kanal pa pero kurba na yung kanal, kurba. Hindi na pwedeng doon pa sa unahan din. So hanggang dito lang siya. Kasi ito lang yung big stone na nagtuturo sa signage kanina na paa. So object in line position, yung kasi yung paa na left yung natuturo na eksakto deposit. So ayan, kopyang-kopya natin. So nakita natin kasi tuwid yung kanal at saka yung paa na sinasabi kong arrow na straight dito. So paano malaman kung saan yung eksaktong location of deposit? So may silsil din. So hindi natin i-adapt yan na legit marker yung maliit dyan. Hindi natin malapitan kasi malalim yung kanal at saka yung tubig. So yung big stone,
yung big stone na yan at saka yung paa, so diyan natin i-adapt kasi malalim na bahagi ng area ang tinuturo doon. So dito natin mahanap ang deposit signage marker. So dito banda yung tinuturo na left na paa. So malalim na bahagi yung sinasabi kong sign na spade. So hanapin natin dito. So ito lang siya. Ito yung terrain, yung lalim. So makikita natin dito banda yung prospect na deposit. So paano natin malaman kung, kasi wala tayong dalang kompas. So mayroong mga signage stone, mayroong mga bato na nakapaligid sa kanya. So yung mga bato na yan nasa paligid is yan nagtuturo sa eksaktong location din. So ayun, sana inintindihan niyo po yung paliwanag natin kung paano i-compare. Diyan na natin yung prospect, at ulitin ko yung bato na yon, bato kung saan pa dito nakapaligid, yung bato na yan ang nagtuturo kung saan yung sentro ng deposit treasure na prospect natin, na natuturo doon sa mapa na left foot. So ayun siya guys. So balikan natin yung signage marker kanina na paa. So ganun siya, napakadali lang siyang ihambing sa actual area. So hanggang dito na lang guys. Sana inintindihan nyo po yung paliwanag natin dito kung paano ang explanation sa mga signage marker. Kung mayroon man respect po natin, mayroon mang mga gamit kayong mga teknolohiya, so locator, detector, so kayo nang bahala dyan kung paano nyo o anong paraan niyo sa pag-locate ng signage of treasure. So ayan, ito lang. So ayan o. So galing dyan sa malaking bato, lalo may kompas ka, dyan ka tatayo sa malaking bato. At target mo siya dito, makikita mo na doon ka tatarget ng kompas, tatarget mo siya dito, malalaman mo kung saan na siya. Okay? Ganyan lang siya. At para siyang may prospect of giveaway yung malaking bato. Ayan o. Kasi may segundang dot sa loob. So sa sinabi kong may silsil pa dito, ito yung silsil yung bato, ito yung flat ng bato doon sa gilid. So prospect natin dito sa dulo yung prospect na deposit o giveaway sa bato. So abangan niyo po ang next video natin dito guys, kasi ito yung puntahan natin yung big stone na to. Hindi natin nahabaan ng video kasi abangan niyo po yung part 3 o part 2 o part 3 ng video na to. So next video kayo, kasi yung big stone na tinuturo natin dito, puntahan natin to kasi may dots na ito yung silsil in actual sa bato, at saka dito sa dulo yung dots. So pwede siyang nasa loob ng bato sa gilid, or sa gilid lang, sa ilalim lang ng bato dito sa gilid. So hanggang dito guys, maraming salamat at see you sa next video natin. So remind ko lang guys, don't skip ads kasi napakalaking tulong na yan, kasi magpapag-giveaway tayo kung makuha na natin yung sahod in YouTube. So okay, doon yung eksaktong direction. At see you sa next video. Maraming salamat po and God bless.